Dumating po ako dito way back 2011. Dumating po ako dito as domestic helper sa kontrata. So I started to work po as caregiver. And then after that, ang goal ko po talaga ay maging nurse dito sa Italy. Mahaba-habang proseso at napakahirap po para maging nurse dito, magkaroon ng lisensya. Kung ano-ano yung mga work ang pinasok ko. I'm a wedding singer, event host, Zumba instructor po sa Padua. Doon po kasi ako nagmula sa Padua. Then after that, yung parang sabi ko ang hirap na maging nurse dito. Ang ginawa ko, pumunta na ako ng Germany. Nagkaroon po ako ng opportunity na mag-alaga ng prinsipe or maging private nurse niya. 6 to 8 months ko doon, parang inisip ko bumalik na Italy. Kasi marami na akong alam dito sa Italy, marunong na akong mag-Italiano, food, religions, at saka mga traditions nila parang unti-unti ko nang nayayakap. During pandemic, yung mga walang lisensyang nurses, pero may lisensya sa atin, sa Pilipinas, the government of Italy allowed us to work temporarily hanggat may pandemic. So that time, nag-work ako as nurse sa nursing home kasi wala akong experience. Dumating ako dito, pagkapas ako ng board exam, pumunta na agad ako dito. So wala akong hospital experience sa Pilipinas. So ang ginawa ko dito, kumuha muna ako ng experience sa nursing home para makipag-usap sa mga matatandang Italiano, ma-familiarize sa mga gamot dito sa Italy kasi more on Italian talaga yung makikita mo sa mga gamot. And then after 6 months, pumunta ako sa Milan. Doon ako nag-work sa vaccination. Yung tinatawag nila yung sa mga flu vaccine. Ako yung nag-bib injection that time, noong 2020 during pandemic. Hanggang sa nakapasok ako sa hospital. And then, 2022, nag-exam na ako ngayon sa Ministry of Health para ma-convert yung license ko. Doon ako nakapasa. And then after that, nung nakapasa ako, kumuha ko ng other licensure examination kung saan ako residente sa Padua. Naipasa ko rin yon. So may license na ako that time. Nag-start na ako mag-masteral. And then ngayon, October 27, gagraduate na ako sa pangalawang master ko sa nursing management. And ayun po yung naranasan ko dito. And then ito nga, ginawa ko lang naman yung maganda sa mga pasyente. May bonus pa. Nabigyan ako ng award o pinarangalan po ako sa Senate dito sa Italy, sa Italian government, ng isang napaka-famous na nursing association dito, ang CINAE. Ayun po. Ang advice ko sa kanila, una, bago sila sumabak, mahalin nila ang sarili nila. Alamin nila kung ano yung kakayahan nila. At yakapin nila yung lugar kung nasaan sila. Kasi bihira lang dito sa Italy, maraming Filipino dito na natatakot kasi hindi sila marunong magsalita. Pero puhunan nila yun eh. Kapag marunong kang magsalita, kaya mo ipaglaban ang sarili mo, kaya mo makipag-usap sa pasyente, kaya mo makipag-usap sa mga doktor, at higit sa lahat, kaya mo makipag-usap sa mga colleagues mo. Kapag marunong ka na nun, panalo ang mga Pilipino. Kasi ang sunod na dun, kung paano natin itrato yung mga pasyente. Yung TLC, Tender Love and Care. Marunong tayong magmahal sa ating mga pasyente. Bonus na kung matalino at magaling nurse ka. Since lahat naman ng mga Filipino nurses, maganda ang foundation ng nursing education sa Pilipinas. Ayun.